Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po sa pag-report sa Star Magic or sa management po ni Kim and Paolo Avellino kaugnay nga po ng pagbabantang natanggap ni Chinita Princess. Yan ang pag-uusapan natin mamaya, kalakip nga po ang naging statement ng isang netizens ukol dito. Pag-uusapan at hihimayin natin ang tungkol dyan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, good evening Dries, tama lang na extra care at strict guard dapat sa kanila during their shooting. Yung iba dyan sa nahigpitan ng security ng KP, Kimi stay put ka lang kahit di ka muna pumasok sa showtime. God bless KP. Tama kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Dapat extra care, extra security din po ay talagang paigtingin, no? Every time na si Kim po ay nasa public na lugar, sana po ay dagdagan yung security lalo na po at merong mga pagbabanta sa kanya pong buhay. Hindi po biro to mga kakimpaw. Kaya sana'y ma-actionan po ito ng management at yan nga yung pag-uusapan po natin mamaya. Yung pagre-report po sa ginawang ito kay Chinita Princess. So yung email, babasahin ko po sa inyo mga kakimpaw. Talagang desidido po ang mga supporters ni Chinita Princess na may akyat po ito sa kataas-taasan lalo na sa management para po ma-actionan ang tungkol dito. So maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Daya, God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating talakayin at pag-usapan ang panibagong oportunidad na magbubukas daw po para kay Chinita Princess ngayong Ghost Month, ngayong August mga kakimpaw. So 'di ba ngayong Ghost Month is parang bawal mo nang magbukas ng business or bawal pong maglabas ng pera kasi pangit daw po mga kakimpaw. Lalo na si Kim ay isang half Chinese, alam niya po yan mga kakimpaw. Kaya kung meron mang i-open business si Kim ngayong Ghost Month or ngayong August, alam niya pong hindi ito yung tamang panahon. So hanggang ano yan September 10. August to September 10, mga kakimpaw, is Ghost Month. So, after na lang ng September 10, kung may plano sila mga kakimpaw na magbukas ng business, then dun lang po sa date na yun, pwede silang mag-open or maglabas ng money. Pero ngayong buwan, ngayong whole month of August, wala muna mga kakimpaw. Pero yung bagong opportunity, lagi namang may opportunity si Chinita Princess, 'di ba? Kasi nga po siya ay nasa showbiz industry and babenta siya sa masa. Ganon din syempre si Paula Avellino. Ayon nga sa post ng Duar Abante, ayon sa barahan ni Master Hans Kua, na isang feng shui expert na si Kim Cho raw ay magkakaroon ng bagong bukas na oportunidad ngayong Ghost Month. So kung may kaugnayan ito sa business, hindi po yan magbubukas ngayong Ghost Month mga kakimpaw. Trust me. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa headline na may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa pagre-report ng pagbabanta po kay Chinita Princess sa Star Magic. Inireport or in-email na po sa Star Magic ang pangyayaring yan. Isang Kimpaw fan po ito and sabi niya, I already report that person sa email ng Star Magic. Please Kim Chu Paula Avellino, Kimpaw fans, gawin nyo din to. Mag-send lang kayo mag-send ng report nyo sa email or social media account ng Star Magic para may report na yung basher na nag-bet, ayan, bayanihan tayo. So sabi niya,
Sabi niya sa kanyang report, I want to report this person, Girly Basco, for giving a debt to your artist, Kim Chu. She keep bashing and harassing her. Even Paula Vidino take a look on what comment and threat she's giving to them. This is very important and very alarming. Please protect your artist's safety. Her other account are in Instagram. Ayan, nilagay niya po yung mga Instagram, mga kakimpaw. Tatlo yan eh. Tatlong account yung pagmamayari po nito. Pero hindi ko sure kung pangalan niya po talaga mga kakimpaw yung kanyang ginagamit at hindi rin natin sure kung picture niya rin ba talaga yung nakalagay dyan. Kasi mamaya, ibang tao pala yan mga kakimpaw, diba? Tapos kinuha niya lamang po. So, kawawa naman yung totoong may-ari ng mukha na yon. Tapos, ginagamit po pala sa pangbabash pambabatikos kay Chinita Princess. Kaya kung sino man po yung nasa likod ng account na yan, sana matukoy po mga kakimpo kasi hindi po talaga biro yung mga pinagsasabi niya laban po kay Chinita Princess. At sana maalarma po at mabasa ito ng Star Magic. Kasi kahapon pa po mga kakimpo nila kinakalampag ang Star Magic or ang management ni Kim and Paolo para po aksyonan po ito. Pero until now, wala pa rin daw po silang natatanggap na response mula po sa Star Magic. Kaya hinihikayat nga po ng isang account na to na magtulong-tulong po ang mga supporters para po maiparating sa Star Magic ang mga nangyayari sa social media na may kaugnayan po sa hawak nilang artista. Walang iba kundi po si Chinita Princess. Until now kasi mga kakimpaw ay nagkakalat pa rin po itong account na to sa social media. Until now, ang dami pa rin po niyang mga kinakalat na mga masasakit na salita, mga pagbabanta na naman kay Junita Princess. Hindi talaga siya tumitigil. Talagang gigil na gigil po siya kay Chinita Princess, no? Ang laki po ata ng galit niya. Kasi parang may gusto ata yun kay Paula Avellino, mga kakimpaw, no? Eh, si Chinita Princess na po nagmamay-ari yun kay Paulo. Kaya naman ang mga bashers, gigil na gigil kay Chinita Princess. At siya po talaga ang binibira ng binibira. Kaya kagabi po mga kakimpaw, blinak po agad yan ni Paula Avellino at dinlit na po agad yung pinost na nakatagpo si Paulo. So siguro mga kakimpaw, si Paulo, tahimik po yan na umaaksyon. Tahimik po yan na gumagawa ng paraan para po maipatrace itong nagtatago po sa pangalang Girly Basco na to or kung sino man po yung may-ari ng account na yan. So, tingnan na lang natin sa mga susunod po na linggo, baka mahuli na po yan or na-trace na po yan. Ipag-pray na lang din natin mga kakimpaw. So, kayo ba, anong masasabi po ninyo dito na naiparating na po sa Star Magic ang usaping ito? Please comment down below.